kaya nagulat siya nang malaman na may 1% withholding tax sa kalahati ng kanyang kita na ipapataw ng online apps. Base na rin sa Revenue Regulation 16-2023 ng Bureau of Internal Revenue. Online seller ka ba? Para sa iyo ang video na to. Noong nakaraang January lamang po ay naglabas na ng memorandum ang BIR, which is yung 16-2023 na nagsasabing kailangan na nilang i-implement yung 1% withholding tax sa lahat ng online seller. Ano ba yung nakapaloob dito sa memorandum circular na galing sa BIR na to? Ang sinasabi po rito na kailangan po nating magbayad ng 1% ng tax doon sa kalahati ng annual gross income natin. So kung halimbawa po, yung annual gross income natin is 1 million, ang mangyayari po nun is tataksan po tayo ng 1% doon sa kalahati ng annual gross natin, which is yung 500,000. Pero meron po itong exemption. Kung ang annual gross income nyo lang po ay below 500,000, exempted po tayo doon sa tax na yon. But para po tayo ma-exempt doon sa memorandum circular ng BIR na yon, ay kailangan po natin magbigay ng sworn declaration. Ano po yung sworn declaration? Ito po yung declaration natin na papareceive natin sa BIR na talagang hindi umaabot ng 500,000 annually yung ating kinikita. So, pag hindi po natin napareceive yun, regardless po kung magkano yung kinikita nyo annually, tataksan pa rin po tayo. So, sino-sino po ba ang tatamaan ng memorandum circular na to? Lahat po ng online seller, wala po exempted. Including po yung mga merchant ng online or yung seller nga. Tapos yung mga booking sites, mga transportation booking din, yung mga food delivery kasama din po yan. Pati po yung mga e-wallet para doon sa mga physical store kasama din po yan. Ano po bang pwede mangyari sa atin kung hindi tayo magkukumply kay BIR? So, possible po na hindi tayo recognize ng mga shopping online platform pag hindi po tayo nag-comply kasi parang sa pagkakabasa ko po dun sa memorandum circular, hindi po tayo papayagan magtinda ng online platform pag wala po tayong permits or wala tayong registration, certification galing sa BIR. So, hindi ka makakapagtinda dun sa platform na yun pag wala kang requirements. Pero correct po if I'm wrong po. Yun lang po kasi yung pagkakaintindi ko na pag wala kang BIR Certificate of Registration, hindi ka pwede magtinda dun sa online platform. Hinihikayat ko po yung mga kapwa ko online seller na magpa-registered na po tayo sa BIR para hindi po maapektuhan yung online business natin. Well, sabihin natin, maapektuhan yung mga online business natin dito sa ano na to, sa memorandum circular na to. Pero as per BIR po, matagal na po pala itong gumagana, hindi po siya bago. So ngayon lang talaga nagkaroon ng implementation, which is yung January nga. January 2nd week yata nilabas. Then, syempre, hindi naman po ura-urada na pwede nilang implement yun. So nagbigay pa rin sila ng 90 days grace period. Buhat nung na-publish dun sa publication yung memorandum circular na to. So, yun po yung pagkakasabi ng BIR doon sa kanilang nilabas na memorandum na yun. So, sa mga kapwa ko online seller po, hinihikayat ko po kayo na magparehistro na dahil ang pinakalaban natin dyan, yun nga po yung sinasabi nila na pag hindi ka nagparehistro or kung wala kang certificate of registration na may papakita dun sa mga online platform, mawawalan po tayo ng hanap buhay online. So, ang pinakamaganda po, mag-comply na lang po tayo para hindi po mawala yung hanap buhay natin. So, yun lang po. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, please like po this video and pakishare na din po. Maglalabas po tayo ng video later on at hihimayin natin yung laman ng memorandum circular na to. Yun lang po yung mga general information na kailangan nating malaman sa ngayon. So, yung mga maliliit na detalye, pwede po natin yung i-discuss later on. So, yun lang po. Maraming salamat again and God bless us all. More sales po sa lahat ng mga small business owner na katulad ko and God bless us all. Bye-bye.